finally nakapag-record na ulit tayo. Yun. Tangina, ang dami nating delay, ang dami nating setbacks, ang dami nating reschedule. Kasalanan mo rin yung isang beses, di tayo natuloy kasi nakalimutan mo may recording pala. Okay, tamo? Kala mo di ka nararatratin. Pero hindi ako galit. Don't get me wrong. Well, last week pumunta rin ako dito. Ano nangyari? Yun nga, nagkaroon tayo ng problema sa equipment. Nagkaroon tayo ng problema sa equipment. Kasi nag-upgrade kami. Kaya in-upgrade ko na yung rig namin. And part ng progress yun. Yun nga, lintik na yan. Nagre-record na tayo nun eh. Biglang nagloko yung camera. Biglang nagloko yung audio interface. Putik na yan. Parang ayaw kami pag-record din. Kaya... tsaka siguro hindi rin maganda yung mindset ko nung time na yun kaya hindi natuloy. Siguro blessing na rin yun. Well, anyway, we're here and we're back. We're back! Yeah, welcome to the show again. Welcome. Anyway, yun nga, scheduling natin, ayusin natin. Tangina. May time na game ako pero hindi naman tayo natutuloy. Ganun din sa akin. Minsan, delay din. Yan mo na. Anyway, yesterday I saw Long Legs. Yung kay Nicolas Cage. Yun nga eh. Alam mo, ang daming nagagalit na bakit daw in overhype, di naman daw maganda. I mean, okay. Opinion nila yun eh. Pero, for me kasi, yung film na yun, hindi siya nakakatakot talaga per se. Hindi siya yung typical na horror mo na may monster, ganyan. Kasi tingin ko dahil sa overhype, in-expect nila may something na monstrous eh. Pero very psychological. Yung title din kasi may pagka-misleading eh. Oo nga Long Legs. Parang Daddy Long Legs. Pero ang for me kasi, deeply unsettling siya. And for me, that's horror. Hindi ko pa napanood kasi kaya gula. Tawag dito. May mga elements kasi doon na hindi for everyone. Tingin ko. Hindi for the average viewer. Hindi ako namamaliit. Sinasabi ko lang. Siguro kung fan ka talaga ng horror, parang this movie's for you. Parang well, for me kasi, kaya pinanood ko yun dahil kay Nicolas Cage. Naman. Alam ko naman eh. Fanboy ka ni Nicolas Cage eh. Dude, I'm in love with Nicolas Cage. Bata pa lang ako, in love na ako dun eh. I mean, he gets a lot of shit because of the roles he takes. Pero for me kasi, he's just placed in the wrong position every time. Every once in a while, may mga art house films, may kinalaman si Nicolas Cage. I'm in. Let's go. Yung pinaka-favorite kong movie niya recent, yung Mandy. Ay, Mandy? Oo, the best din yun. Ang acid trip eh. Acid trip nga, puro red. Pero angas niya doon. May chainsaw, no? Ang sa akin lang, bagay kasi si Nicolas Cage sa mga horror films kasi yung pagiging unhinged niya. Yan. Doon pwede siya mag-all out. Yung sumisigaw siya. Hindi siya pwede sa mga rom-com. Pwede rin naman. Pero hindi kasi siya yung good-looking guy talaga eh. Na alam mo yun, yung hindi siya pretty boy, Hindi siya, he's a weird-looking guy, pero with a range. Tsura niya dun sa Long Legs, nakakatakot din eh. Yun nga, talagang, nung after ko siyang panoorin, parang ang dumi. Sabi ko, nice, ayos to Tsaka nakangiti ako the whole time wow, this is what I'm looking for. Hindi yung monster na ina-expect na marami. I mean, agree ako, overhype nga siya, pero for me, it's still a good film nonetheless. So, Nicolas Cage, I love you. Sana mapanood niyo to, no? Pero alam mo, wonders din ng panonood ng film mag-isa sa theater naman. Very wonderful. Maraming benefits para sa akin. Peaceful. Wala kang maririnig na kasama mong panay comment. Wala kang tawag dito, yung hihintayin mo sa CR. Yun nga. Depende sa sa dynamics ninyo ng tropa mo, kung naman girlfriend, boyfriend mo. Significant others nyo. Yung partner mo in life. Kasi sa akin, parang therapy din siya kasi mag-isa ka lang. Hindi, kahit anong bagay na gawin mo mag-isa sa therapy. Yun nga, kasi nagre-reflect ka di ba? Yun. Tapos, ito nga sinadya akong pumunta ng maaga sa sinihan para wala akong kasabay. Pucha, ilan lang kami dun sa sinihan, mga 5. Ako, single lang ako syempre. Tapos may dalawang magjowa. Dalawang couples. Sabi ko, okay na to. Putik, tas tahimik lang sila. Hindi sila yung... Panood nga mo yun. Panood nga yung Long Legs sa scene. Try mo. Sana palabas pa. Baka ma-pull out yun eh. Alam mo naman dito, pag hindi pumapatok. Sa Santa Lucia, meron yan. Ikaw bahala. Yun. Tsaka, bukas na bukas din. There's something about it na parang after a long week's stress, no? Oh. One time, lumabas ka
Ikaw lang talaga, walang kasama. Gawin mo lahat. Ang sarap sa Feel pakiramdam. mo magbike ka mag-isa, maglakad ka. Detoxifying malayo sa bullshit. Therapeutic siya. Anyway, parang nagkakaroon ng problema sa na naman. Alam mo, may unlimited supply tayo talaga ng horrible content, no? Dito sa Pinas, ano bang bago? I mean, all around the world, hindi naman tayo exempted eh. Grabe, nakita mo ba yung ginagawang content sa Rico yan? Oo, ang weirdo. Parang, wow. Yung from Diwata Paris to Rico Yan's grave. Ang Black Mirror eh. Yun nga, naalala ko yung Black Mirror talaga. Nandito ako ngayon sa puntod ni Rico Yan. Pakiramdam ko, niyayakap niya. Putang ina, ginagawa mo dyan. Alam mo, tahimik na yung tao eh. Yun nga eh. Alam mo, very disrespectful. Very, very tasteless. Tsaka, pero ito lang naman it works eh. Kaya It gets clicks. Kasi maraming kumakagat din yung mga nostalgia freaks. Nostalgia freaks tawag ko sa mga batang 90s. Pero that's a different new low. Kaya nga eh. Diba, na mayapang tao gagamitin mo as a content. Gago ka ba? Tanga ka ba? Walang-wala na. Hindi, yun nga eh. May unlimited supply tayo ng bullshit content, pero nauubusan sila ng eco-content. Yun yung cons ng pagiging bullshit content. Ang maganda lang, i-call out mo, di ba? Pero grabe, nung nakita ko sabi ko, maghihintay ako ng content kay Rico yan, yung dinadry hump yung puntod niya. Ang dali, na yun. Masyado ng bastos yun. I mean, I'm not gonna be surprised kung di na ako magugulat kung may ganun. Kung may makita tayong ganun. Meron pa sinaniban doon ni Rico yan. Putang ina, gago. Pero siguro may gumawa na nito. Ang sarap appearance sa mukha eh. Ang sarap i-pile driver eh. RKO mo. O kaya Stone Cold Stunner. Yung papakoyhan mo muna. yung gusto hindi ko gusto makita, pero wag na tayong magulat kung meron tayong makitang content na regarding kay Rico yan. Yung dinidilaan yung puntod niya. Mas na yun. Tingin ko may gumawa na nun, di lang natin alam Kadir. Di kasi, ewan ko, ano bang sabi ng family? Ng Yan family. Parang wala pa ako nakita address. Hindi lang tayo masyadong yun nga. Immersed dun sa issue. Yun nga. Pero alam mo, from Diwata to Wata Festival to Rico yan. Parang at this point, parang manhid na ako yung Wata Festival na yan, naging topic na natin dati yan no? Actually, 2 years ago, naging topic natin siya. Tapos biglang walang pinagbago. Fast forward, 2024. Pero kudos sa nila, sa LGU meron silang guidelines pala. Meron nga. Pero kung lang talaga yung mga tao dun sa lugar na yun. Yun nga eh. I mean, it's not too late to talk about that kasi it's a disaster of a festival eh. Alam ko dati na pinag-usapan to mula nang pumutok, pero ayoko na masyado sumasakay sa train, sa hype train eh. Ang nangyari, di ba? Kaya late na natin. I mean, very unhinged, very undisciplined, and very criminal yung gawain nila doon. Yung mga haras talaga ng sasakyan. Yun nga. Pipilitin buksan yung sasakyan para lang basahin. Nga. I mean, kung ayaw nila mag-participate, pabayaan mo sila. Diba? Napakagago. Ba't kayo kasi dumaan dito? Alam nyo basahan? Hindi. Ba't kayo nangaharas ng sasakyan na hindi naman sa inyo? Wala naman sila ibang dadaanan gago. Kaya nga, wala naman ibang dadaanan Nakakapiko no? Tsaka, bakit ang kailangan nilang i-shove down our throats na ito yung festival namin. Deal with it. Hindi ginagawang excuse yung festival para maging kupal. Yun nga, excuse din nila to be an asshole. To be a dick. Tsaka, ito pa, I'll try my best to be calm about this. Pero, medyo nakakaasar lang na may naging muka. Yung si Boy Dila. Yun yung naging mukha ng festival. Sabi ko, noong una kang nakita yun, naku, ito yung magiging face ng... Ako din parang tayo to. Sisikat ng hayop na to. Ito yung magiging face ng festival. Ayun na nga, tapos sinakyan niya yung hype niya para siyang tanga, di ba? I mean, gusto niya rin siguro yung fame. Gusto niya yung fame. Alam mo, dito rin ako surprised, no? Bakit kaya, kahit criminal yung isang tao, as long as good looking, pasado na. Ang dami nagsisimp sa kanya, gagi. Good looking ba siya? Sabi nila, objective naman yun eh. Subjective naman yun. Joke lang. Very subjective naman ng pero kasi alam mo yung pangit lang doon, yung ginantihan siya na nagpa-deliver ng maraming items sa lugar niya. Tapos? Parang parang hindi nyo pwedeng solusyonan yung problema with another problem para naman kayong mga tangi. Alam mo kasi galit sila eh. Naintindihan mo yung galit, pero too much naman na ata na
yung ginawa nila na false delivery. Kasi nakakadamay sila nung naghahanap buhay na tao. Oo nga, may na-sacrifice. Oo. Parang yung mga Grab driver, sacrificial lamb. Tapos siya parang tuwang-tuwa pa siya, sige, madami akong haters. Ang best solution doon, huwag niyo pansinin. Alam mo, hindi naman natin mapipigil ang wag pansinin. Kasi lagi mo nakikita sa social media, di ba? Oo nga, kailangan nga Kaya lately, di na ako masyado nagtititingin sa social media, sa Facebook, di na. Messenger na lang ako, kaya Viber, kasi trabaho eh. Ako ginagawa ko na lang lately. Hindi ako magtititingin sa feed. Talaga. Sa mga ang ginagawa ko, nasa YouTube lang ako. Mostly. Pag may nag-chat, okay, reply. Tapos yun na, balik sa YouTube. Na-start na ako mag-hate sa meme culture dito sa Pinas. Overused. Nakakairita na. Hindi kasi you have to understand na content din yun. Content din kasi ng ibang Mayroon din silang gain dun eh. Kaya, alam mo, inuubusin nila yung juice nung every meme na yun. Gagatasan nila yan. Tingnan mo, tahimik na si Diwata. Oo nga, alam mo, natuwa na rin ako, wala na si Diwata sa paningin ko sa sa feed ko. Nakakaumay na rin. Tsaka nakita mo yung from rise to fall niya eh. Alam mo yun, yung huli natin siya nakita. Ewan ko lang sa inyo. Pero, kumbaga sa sorry. Kumbaga sa musician, one hit wonder. Ganun nga, one hit wonder nga. We gotta talk about that. Ayun nga, yung kay Diwata kasi diba, sumikat. Tapos yung makita natin yung last face niya, parang siya na yung arrogante. Nagpapapicture sa kanya, parang walang paki sa inyo, nagsiselfone lang ako dito. Nakita mo ba yung mga video niya dati? Yun yung burnout na siya sa fame eh. Ayun nga eh. Ang tawag yun. Dumanggit sa Cool Pals yun, di ba? I don't know yet. Fame fatigue. Yun yung term ni Ryan Rems. Ni Kuya Rems. Ni Kuya Rems. Kala mo close eh, no? Kala mo kapitbahay ko lang. Kala mo pinsan eh, no, Kuya Rems. Fame fatigue ang tawag din sa nangyari sa kanya. Alam mo, Vinivlame. Gago. Vinivlame? Gago ka. Hindi, ito. Sinisisi ko. Yan, di mo na ako magagago. Sinisisi ko kasi dito. Hindi lahat, yung mga food vloggers. Alam mo kasi yung food, very subjective yan. Sobra. Di ba? Kung ano yung masarap sa kanila, malamang hindi sa atin. Hindi papasa. Butsa nakita ko yung tawag dito, yung kabsa. Di ba may vlog tungkol sa kabsa? White chicken. Yung biryani rice na tinatawag nila. Kabsa yun, pero you can call it biryani rice, whatever. Chicken biryani, sige. Tapos nakita ko kung paano prepare. Sobrang iba dun sa nakagisnan namin. Kaya sabi kasi yun eh, mass-produce na eh. Yun din. Pero, kaya minsan naapektuhan yung quality. Yun din. Alam mo, problema rin sa kanila, na-overhype nila lahat ng mga kainan dito. It helps. It helps the business, don't get me wrong. Pero at the same time, it causes damage for people's perception of the store or the shop or the restaurant kasi hindi nila, ina-overhype sila eh. Ina-expect nila, masarap nga, tapos natikman nila, disappointing. Ganun yung kay Diwata, di ba, basically. And many more. Yun nga. So, nakakatulong sila, pero at the same time, parang hindi na rin. And at the same time din, nakakagatas sila ng kung ano maraming kumita. Sa totoo lang, maraming kumita sa hype ni Diwata. Ang dami ko sinabi, no? Rat-rat. Ito naipon ko mga thoughts. may nakita nga akong parang meme sa internet na salamat sa mga food vloggers. Sa dami naming nakain na hindi masarap. Totoo eh. Di ba? Makes sense. Yun nga. They need to keep it at bay at least. Keep it down. Relax sa pag-review. Ang dami kasing mga excited eh. Guys, ang sarap dito. Sobra. Lalabasan na ako sa sobrang sarap. Minsan kasi yan, baka may discount sila or food vlogger ako, baka pwedeng... I believe meron silang perks doon. May perks sila doon. Kaya ganun na lang nila. It's very irresponsible din eh kasi misleading, no? Tsaka for me at some point it's kind of stupid na you'll take their word. 'Di ba? Parang you should just explore it on your own. 'Di ba? Don't take their word for it. Sorry, go ahead. Siguro sa mga food vloggers na gano'n, parang maging honest na lang kayo, 'di ba? Kung talagang hindi kayo nasarapan, sabihin niyo. Yun nga eh. Hindi yung, gosh, madami, ang sarap, mura lang. Hindi yun nga, wala kasing etiquette eh. Di ba? Parang kagaya sa mga sinihan, walang etiquette yung mga tao. Ganon din sana sana may etiquette din sa iba't ibang... pag-content creator. Lalo-lalo sa pagkain. Wala ka ba napapansin? Lagi na lang natin kinikritik sila. Ayun yung nakikita natin eh. Yan yung napapansin natin eh. Well, I know I sound bitter. Tsaka sino ba naman tayo sa kanila, di ba? Hindi, yun nga. Doon na ako. Pero ang akin lang, parang
I can't help but criticize. I can't help but notice na ang daming ang daming mga uncontrolled na creators eh. I mean, what's next? Masabi lang, masabi lang na content creator sila. It's gonna be worse. Tsaka alam mo, nakakalungkot lang, parang doon na sila nag-shift eh. Ayaw nila na ng day job. Ayaw nila. They hate regular jobs. They're starting to move to the internet. To create a storm, a shit storm. Parang silang parang silang tag dito. May requirements. Dapat may TV yung pangalan ng channel mo. Tingin ko nagsimula yun kay Filthy Frank eh. Filthy Frank TV. Tapos ginayan, di ba, si Kong TV. Kong TV. Tapos lahat na ng channel may TV. Ikaw, Frank TV. Tagaguhan TV. Diba? Tapos dapat, tawag mo sa mga viewers mo, ka. Kaasim, kadumi. Kautong. Kautong, kabigote. Yan. Yun nga yung term of endearment. Yung tawag mo dun, di ba? Term of endearment. Ay, nako. I mean, for the next 10 years kaya, tingin mo ano yung magiging landscape? Dadami pa sila. Maybe I think we're living in an idiocracy. Alam mo ano yun eh, parang ano siya eh, makakatulong at makakasama rin at the same time sa mga business. Yun nga. May free advertisement, pero kasi may tulong sa kanila yun, di ba? Meron sila nung revenue. Kasi pre-provide nila yung advertisement and that's a lot. Yes. Anyway, move na nga tayo dito. Kaya nga eh. Napansin mo ba, nakikita mo ba yung mga reels? Nakita ko sa Instagram ko to eh. Yung mga nagba-backflip na Indian dudes. Hindi. Bakit? Ano meron doon? Hindi, nakakatawa yung mga content nila. Basically, ito yung premise eh. May mga Indian girls. Mga teenage Indian girls. Tapos may grupo ng mga Indian dudes. Indian na naman topic natin. Ano naman? Wala lang. Walang exempted dito. Criticize lahat. Wala akong pipiliin. Hindi kasi ito, nakakatawa sila kasi, may mga girls dun tara mag-backflip tayo. Ganun ginagawa nila. Tapos yung mga babae parang perplex. What the fuck? Ba't kayo nagba-backflip sa harapan ko? Ganun sila. Ang inang yan. Parang tara magpasikat tayo sa girls. Hindi mo nakita yun? Hindi ko alam. Gagi ang labo ng content sobra. Pero mabenta. Diba? Alam mo ito nga, ang harsh ng mga tao sa comments yung mga Pilipino. Alam mo na yung mga comment nila. Ayun na naman sila, lalakas mangasar. Tapos pag, pikon talo. Nakakatawa lang kasi yung approach nila sa content nila. Yung approach. Bigyan kayo ng tip mga Indian. Kain kayo ng Jollibee tapos siraan nyo. How to piss off a Filipino. Bakit yung Jollibee, boss? Siya ba yung face ng Pilipinas? Yun nangyayari ngayon eh. Ay, may nakita ako, gago yung kumain ng Chicken Joy ba yun? Tapos, ayun, sinama yung flag. Yung may toothpick. Napagkagat niya na, holy. Ano makakala niya doon? Part ng chicken. Sabi ko, buti di natusok yung ngalang-ngalang niya. Kaya nga, hindi niya naramdaman yun. Yung ceiling ng bibig niya. Ayun nga. Pero the best yung mga Indian dudes na nagba-backflip. Kulit ng konti. Panoorin ko nga yun. Saan mo nga sa akin? It's been going on for a while now eh. Okay. Parang a month ago na, ganun. Yun lang. Ang labo talaga ng mga content ngayon eh. Pero alam mo, one thing that I commend about India, yung instruments. Oo naman. Yung sitar. Ting, ting, ting. Yung string nila, very hypnotic eh. Para kang nasa psychedelia. Tsaka parang ang hirap pag-aralan. Tama ba yung word psychedelia? Basta psychedelic yung tunog. Psychedelic shit. Tapos yung didgeridoo ng Australia. Ano ganyan yung tunog. Basta siya, para siyang flute. Ano yung parang mga Mongolian yung nagtotroting. I'm not sure about what you're talking about. Pero siya eh, para siyang part ng ritual ng mga aborigines. Makatakot. Hindi ko magawa ng tama yung instrument na sound, sorry. Pero siya, para siyang para kang nasa trance. Para kang nasa pag narinig mo. Para lumabas yung kaluluwa mo bigla. Parang siguro pag meron kang in-intake na anything na psychedelic. Ang mangyayari sa'yo, parang matatransport ka. Pero ikaw ngayon makinig ng ganyan habang gumagawa ng art. Baka siguro makafocus ako. Basta kakaiba yun. Ang cool ng tunog eh. Ano tawag doon? Didgeridoo. Didgeridoo? Very Australian, diba? Didgeridoo. Didgeridoo. Gago. Dango, baby. Bengo. Yung tawag dito? Ano ba bang instrument yung very peculiar din? Yung yung parang siyang planggana at yung ginaganon-ganon.
Okay, Tapos tunog Slavic. Parang ganun yung dating niya. Anong tawag doon? Akala ko tinutukoy mo yung sa badyaw. Hindi yun. Pero ano rin yun, props sa mga badyaw. Nakagawa sila ng magandang sound doon. Ang inang yan. Parang budot. Nakakaulol gago. Ang inang yan. Nako. Ramdam ko na yung edad ko po. Kailangan ko ng chiropractor. Ako din Hindi, reliable ba yun? Hindi, parang nakakatakot siya para sa akin. Parang unreliable. Parang isang maling pigal niya lang sa'yo, lumpo ka Oo, yun nga nakakita ako ng mga horrific na video na nakanood ako ng isa yung na-aksidente, spine pa. Gago. Yun nga, I was about to get into that kasi may stories pala na, well, ano pa to, early inception pa yata ng mga chiropractors. Basically, pseudoscience daw siya. Yun yung claim kasi wala namang sapat na evidence to prove na makakagaling siya ng body problems mo. Tsaka parang ang dating, ina-align daw nila yung buto mo. Actually, hindi daw. Hindi, no? Hindi, ano siya, basically parang temporary solution. Parang tingin ko dun, band-aid solution. Band-aid solution siya. Makikita mo, di ba, yung babalian. Ganon. Tapos, yung meron naman yung tawag dito, yung patutunugin yung likod, tapos masasarapan sila. Ganon. Yung orgasmic. Diba ginagawa rin sa aso yun? May napanood akong video. Meron yun nga. Nakita ko rin sa IG ko yun. Pero kasi, naalala ko sa science subject namin nung high school kami, na in-explain yun yung mga tunog-tunog sa buto. Ano daw yan yung mga hangin niya na stuck. Oo. Kaya pag yan, nagka-crack siya. Yun nga. Sarap ka magpaputok ng daliri. Kasi ano yun, para mag-loosen up yung ano mo. Yung pressure, yung air pressure sa joints. Ganun. Yun nga. Mayroon kasing mga story na pag nag-engage ka sa chiropractors, ang gagawin nila sa'yo, yun nga, temporary solution. And then ang next, may long-term side effect. Pwedeng paralysis, pwedeng permanent damage sa muscle or bone. Kaya sabi ko, it might look nice kasi nasasarapan yung mga pasyente sa ngayon. Yun nga diba? Nakakatakot. Meron pa yung pinupukpok dun sa bandang tampong. Ayun talaga. Puro sakit niya. Yung ginagawa kang laruan. Yung pupukpukin sa lower back. Tapos parang may pako ba yun? Yung hammer na para sa pamukpok talaga na sa laman ng tao. Parang nag-align ng tornilyo sa mo. Parang naalala ko may ganyan din yatang content sa sa TLC ba yun? Or sa MTV. Tama ba? Kasi sa MTV kung ano-ano ng content di ba? Bilib nga ako sa MTV. Don't you miss MTV? Yung old school Yung music television. Music videos it was something else back then. Nakakamiss lang. Early 90s. Late 90s. Late 90s, early 2000s. Early 2000s. Doon ko unang nakilala si Britney. It's Britney, bitch. If you wanna be with me. Yung mga time pa na yun. Christina Aguilera ata yun. Ay, gago, sorry. Oo nga, nun. Ginino ba? Ay, oo, tangina. Sorry. Hindi ako Britney fan talaga. Christina Aguilera. Hindi. Pero para kasing katunog niya ng konti. Diba? I'm a genie in a bottle, baby. Ito sila naman yung mga pinaka Sila naman yung mga influence talaga ng mga pop artists. Hindi kasi magka-era sila Kaya tawag dito, na mix up ko sila. Nako-compare din naman talaga silang dalawa noon. Yun nga, tsaka similar sa style Oo. Same lang ba sila ng edad halos? Parang gano'n. Parang nalaman ko pala about kay Britney. Parang basically tinarantado siya ni Justin Timberlake. Kaya nga. Ang fucked up gago. Kaya nga nag-mental breakdown si Britney. Hindi kasi diba? Parang nag-sing in lot sa kanya yung mga nangyari sa kanya. Parang yun ang perfect example ng fame fatigue. Si Britney. Yung nagpaalbo siya, di ba? Ginawa siyang katatawanan pero seryosong issue pala yun. Noong time na yun, nakawa ko sa kanya. Oo, ako din Parang, nung naging kalbo. She needs help. Ba't pinagtatawanan siya? Ang nadudusbagan nga ako dito kay Justin Timberlake. Kasi dati fan din ako nung bata ako. Kasi he's got the moves. He's got everything. NSYNC tsaka NSYNC, bye. Pero ang naging problem ko din sa kanya, egotistical maniac din siya talaga? Hindi kasi ang ginawa niya, ginamit niya yung issue nila ni Britney. Para gumawa ng kanta. Para mag-rise to stardom siya. Ganun yung nangyari para ma-enhance yung career niya. And it worked. Alam mo yung Cry Me a River niya? Kunwari, ginago daw siya ni Britney, ganyan. Pero ang totoo,
gumawa siya ng fake statement na ng fake moments. Sa kanya si ano. Oo, tapos naging evil daw si Britney. Sabi ko, grabe naman. For someone like him na gagawin yun sa taong minahal talaga siya. Oh. Diba? They were the shit back then. Tsaka nakwento ko na dati yun, di ba? Yung parang nabuntis niya si Britney tapos pina-abort, ganun. Kaya may sinulat na kanta si Britney. Yung mellow na kanta, nakalimutan ko na naman yung title. Every Time ba yun? Every Time ba siya yun. Tapos, kung mga fan ni Britney dyan, alam nila yun. Yung may piano pa nga ang lungkot. Yung akala nila para daw kay Justin Timberlake. Tapos recent lang ni-reveal na tungkol pala yun sa anak nila na nalaglag. So, ganun ko. Alam mo, yung mga celebrities talaga Fuck you, Justin Timberlake. Medyo nawalan nga ako ng respeto eh. May issue siya ngayon. Parang, ano yung kay Justin? Bakit ano meron? Parang drunk driving, ganun. Hinuli siya. Hindi ko nabalitaan yan. Alam mo, nakakalungkot pag nakikita kang mga hinangaan mong kahit anong celebrities eh. Kahit hindi artista, kahit hindi musician. Tapos nakita mo yung downfall nila. Parang, what happened? Diba? What made you do that? Wala, fame. Yun nga yung... Then, may mga taong hindi talaga makahandle ng fame, tingin ko eh. They can't handle the pressure, the stardom, the attention. Tapos wala ka ng privacy. Diba? More or less. And then, pero dito ko hanga sa mga bands. Parang ang tagal nila bago nag-break up eh. Siguro kasi namamanage nila yung isa't isa kasi we're in this together, we're making a lot of money here. Siguro ganun. Ikaw galing ka sa banda, you should know. Ikaw din naman eh. Briefly. I'm a stupid drummer back then. Pero lately nga nainganyo rin ako dun sa drums eh. Parang gusto kong bumili ng electric drums. Hindi pa naman huli lahat. Yung parang kay Bogart. Kay Bogart the Explorer. Yung mini setup lang? Yung electric drum lang. Kaso wild ako pumalo, baka masira ako yun. Kumbaga sa bike, yung maliit na handlebar lang yun eh. Oo nga. Delikado. Nakapag-bike ka ba? Isa nga yun, sira yung bike eh. Inaayos ko pa. Okay. Napaka-therapeutic pala magbaklas-baklas tapos magkabit-kabit. Alam mo, certified tito ka na. Oo nga. Dati hindi ko maintindihan si Papa. Ba't ang hilig mong butingting ng tricycle niya, gano'n. Yung pag-coding niya, ano ba yan? Baklasin mo na naman yan. Ano bang trip mo dyan? Yung tumatanda ka na, nagigets mo na parang, nakaka-therapeutic mag-screw, maghigpit ng allen. Okay. Nandun ka na sa tito stage mo. Tapos nakikita mo, nabuo mo yung bike mag-isa. Wow. Ang fulfilling. Hindi na tayo kagaya dati na nag-aabang sa mga favorite shows natin nung bata tayo. Yung anime. Ngayon, naghahanap ka na ng pwedeng mabutingting sa bahay. Yun nga eh. We came from a very privileged time until hindi na tayo masyadong privileged kasi reality hits us. Until adulthood fucked us up. It hit us right in the face. Like a brick in the face. yung nakatapos ka ng college, may may sigh of relief na parang, yes, kaya ko na harapin ang mundo. Tapos biglang dadating yung adulthood. Talaga? Ganun siya eh. May part sa akin na nagsasabing siguro ito na talaga yung time na to take things seriously. Pero may part din sa akin na ayoko pa mag-compromise. Hindi siguro sa akin parang ito na edad na mag-let loose ka na kung ano na lang yung ibibigay sa iyo. Ewan ko, siguro sa iba maliit ang mindset ko, pero ako parang yun yung thinking ko ngayon eh. Depende naman talaga sa tao yan eh. Depende sa upbringing. Kesera-sera, gano'n. Kesera-sera. Whatever will be, will be. Yung ba yun? Gano'n na lang ako ngayon. Una ko narinig yung kanta na yun sa movie ni Hitchcock eh. Nakalimutan ko lang yung title. Pero yun nga, relatable yung kanta na yun. Gano'n na lang sa akin. Minsan may mga gano'n akong may gano'n akong moment. Pakikinggan ko yung mga 40s, 50s, 60s na hits. Para ka na transport. Gusto ko yung 1940s na mga jazz eh. Yung pang film noir, gano'n yung dating. Oo nga, gagi. Para ka nag-time travel. Parang gusto mo na sa black and white ka rin na setting. Parang gusto mo, tsaka yung hairstyle nila gusto mo magpagupit ng gano'n. Sobrang formal. Dude, alam mo ba, napansin ko rin parang, ewan ko lang baka very naman to, depende sa perception ng tao. Pero napansin ko yung mga tao na nasa 40s, or let's say 30s, 40s, 50s. Late 30s. Ganyan. Ang gaganda nilang tingnan.
Ngayon, oo nga. Yung, di ba parang in today's... Ba't yung mga 30s na tayo? No. I mean yung mga... mid-30s na ako. Hindi, na-mishear mo yata. Era. Ng 1930s tsaka 1940s. Para alilinis nila tignan. Oo, yung mga tao from 1930s to 60s, let's say. Tsaka sila hindi natatakot mag-quote in tie in public. Yung nagfe-fedora hat. Nagfe-fedora hat. Diba, parang ang cool. Ang cool nga. May mga nakita rin ako Pilipino dati, 1920s naman to. Oo. Yung pormahan nila, yung pomada. Ang classy talaga. Naka-suspender. Ang classy tignan. Bring it back, the vintage look. Okay. I love that shit. Pero matrabaho kasi yun eh. siguro kinamad yung mga tao sa pagpe-prepare. Ang tingin ko dyan siguro sobrang fast-paced na ng mundo ngayon. Wala ka nang para, ewan ko lang. It might come back at some point. Unti-unti naman bumabalik yun. Tsaka tingin ko sa mga fashion trend, umiikot lang yan eh. Oo nga eh, may mga revamping lang na ginagawa may mga revamping na nangyayari. I don't know, I'm not a fashion designer. I just look at things and then talk about Kami it. T-shirt, pantalon, sapatos lang. Yun nga, kasi pag nakakapanood ako ng film from 1940s, ganyan, sabi ko, wow, they look so beautiful. Diba? Kahit yung mga lalaki, parang ang kinis nila. Kahit yung mga shoe shiner nga lang, tawag doon? Yung beret ba yun? Hindi beret tawag doon eh, pero alam ko yung sinasabi mong headwear. Yung parang, yung pang-Irish. Naka-long sleeve na chaleco. Chaleco, suspender. Suspender. Tsaka yung pagsasalita nila, very theatrical, like this. Right? Articulated. Listen to me, toots. We had to do this my way. Well, that ain't my problem. Or the highway. Di ba ganun sila magsalita? You have a very poor sense of humor. I shall have you stoned and hanged. Di ba ganun? Very radio voicey na hindi ko maintindihan. Good morning, madam. Hi, how are ya? Hi, how are ya? Ang weird, medyo weird ngayon, pero it's very exciting to look at. Tsaka yung mga 50s movie, no? Time capsule eh. Yun, time capsule. Hinahanap ko yung word na yan kanina pa eh. Time capsule siya eh. Parang na-transport eh. Kahit yung mga 90s movie dito na mga Pinoy movies. Ito pala yung tsura ng dati, recto, no? Parang mapapaisip ka, hold up. This is what we used to look like back then. This is what people were, di ba? This is how they talk. May movie nga ako na panood dati, Tito Vic and Joey yun. Tapos nasaan na sila, Uniwide. Naalala ko, yung pupunta kami dati dito, bata pa ako eh. Ano bang memories mo sa Uniwide? Binilan ako ng Power Rangers na toy. Okay. Ng kawit bahay namin, si Lolo Moy. Bakit ba nagsara yun? Ano bang nangyari? Hindi ko rin alam eh. Search natin, tapos pag-usapan natin next episode. Kailangan ba? Wag na. Pwede, History naman. Yung mga macro, no? Ba't nagsara? Ay, wala na nga pala yun, ano? Wala macro eh. Puro na siya eh. SM. SNR. SNR. Parang yun yung closest sa macro ata, SNR. No? Ngayon. May magazine pa yun dati, yung macro eh. Anong magazine ng macro? Meron pa yun, yung parang catalog ng mga tinda nila. Tapos pwede mong itawag sa hotline nila sa orderin mo. Ganun. Okay. Hindi, alam mo, dami ko rin na-miss eh. Nangyari ba sa'yo to nung nag-30 ka? Na-miss mo yung mga bagay na nagagawa mo nung hindi ka pa 20, ganun. Ano hindi nagagawa? Sorry. Na-miss mo ba yung mga ginagawa mo before mag-20 ka? Nung nag-30 ka? Parang nag-look back ka. What happened? What happened to me now? But bigla akong nagre-reminisce. Bigla akong naging nostalgia. Nagkaroon ka lang ng melancholy kasi pa-adult ka na eh. Alam mo, ilang beses na nangyari sa akin yan. Melancholy state. Melancholy hill. Ako mas moro naging stoic eh. Yun din. Nalala ko nung early 20s parang free spirit na putangin na nyo. Sige, harapin lahat yan. Magiging pinakamagaling ako sa mundo. Ganun yung eh. Okay. So tumanda ka, pagtungtong mo ng 30, parang bahala ka sa buhay niyo. Is it worth it? Ayoko na makipagtalo sa'yo. 1 + 1 = 3. Tama ka na. I want to sleep. Leave me alone. So magpahinga. Give me alone. Yun nga kasi naalala ko rin yung mga one-hit wonders nung bata tayo. Ayan, pag-usapan na nga natin yung one-hit wonders. One-hit wonders. Alam mo, lately pala, kasama siya sa melancholy state ko. Bigla akong nag-nostalgia. I don't know if it works that way, no? Biglang, alam mo yung pinakaunang K-pop na kanta na nirelease dito sa Pinas? Yung K-pop yung Answer the Phone. Ano yun? Si Mina yung kumanta. Yung yun nga yun, di ba?
Dati akala natin. May rap na gano'n narinig ko, tapos ginaya yung flow nun. May narinig akong ganun nga recently lang. Akala dati ng mga Pilipino, Spanish song yun eh. Kasi kasabay siya nung Aserehe. Aserehe, tsaka yung tsaka yung French, yung... Hindi ko yata alam yun. Hindi mo alam yun? Hindi ko alam yun, promise. Yun nga, lalala ko lang yung Aserehe. Yung Answer the Phone. Venga Boys. Oo. Shalalalala. Venga Boys are coming. Alam mo yung pam bam 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 baby, pam bam 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 baby. Nalala ko yung MTV. Magandang tanghali bayan. Sila Ami Perez. Si Jan Estrada. Yung trio, si Randy Santiago. Si Willie. Willie Revilla. Si Kuya Will. Yun nga parang pag maririnig mo yung ganun, parang yun nga, maalala mo yung kabataan mo talaga. Naalala mo tanghaling tapat nanonood ka, no? Di ba? Nai-stress yung mga kapitbahay mo sa sa pera o bayong. Yun, pera na lang kasi, pera na lang. Hindi, bayong, mas malaki laman yan eh. Tapos itong pag-release ng laman ng bayong, mas maliit pala kaysa doon sa pera. Tapos parang yung mga tao sa namin noon, sa community namin, parang, sabi nila, pera eh. Alam mo, nakakalungkot doon sa pera o ba, yung pagbokya yung lumabas. Ang sakit, gago. Ang laki na ng offer. May nangyari talaga yung buong audience ng studio na yun. Nanglumo sila. Naging low energy yung parang yung nagsa-sound trip ka, biglang nag-lowbat yung cellphone mo. Ganon. Parang nawala yung charge nila. Tsaka yun, diba may mga may mga quiz-quiz sila, parang sinasala nila yung contestant. Tapos pag mali na feeling answer, yung may music pa, goodbye. Gagi, I hate to see you go. Naalala ko nga yun. Ang nostalgic, pre. Pang-asar nga yun eh. Pang-asar nga. Pang-asar eh. Yun nga, may mga greatest fears ka ba? Greatest fears? Takot ako sa ahas, tsaka heights. Alam mo saan ako takot? Saan? Gagamba. Talaga? I fucking hate them. I swear. Ako nagugulat lang. Uy, gagamba. Tapos wala na. Gagi, nakakita ako. Ewan ko na kung gaano ka-accurate yun. Sa Australia kasi, di ba, marami mga big spiders doon. Mga giant spiders. Gagi, talagang nightmare fuel sila pag nakikita ko. Yung malalaki? Ang lalaki, makikita mo nasa ceiling mo, nasa pader mo. Ayoko niyan. Ay, di ko pala pwede mag-alaga na tarantula. Ba't ako mag-alaga nun? I hate 8-legged freaks. Ako ahas. Ahas? Ako naano ko sa ahas parang, what a cunt. Parang, tingin ko sa kanya masama eh. Like a bad animal. Gusto ko siyang intindihin na mas takot siya kaysa sa atin. Pero kasi, isang tuklaw lang sa inyo, pwede ka mamatay. Well, you might argue that. Pero para sa akin kasi, hindi siya yung magalamay eh. Kasi... galit din ako sa ipis, by the way. Wala. Galit na galit ako sa ipis. Minsan nakakita ipis, pipitigin ko pa yan. Hindi, alam mo, yung presence kasi ng ipis sa bahay mo, insulto sa'yo yun eh. Ang dumi-dumi mo, nandito ako. Tanginang yan. Tayo na mga ipis yan. Hindi, peste talaga sila. Pero alam mo saan ako naawa sa daga. Kasi ang cute naman nila eh. Pero, cute ba yung galing sa imbornal? Hindi, cute sila tingnan. Kumalinis sila. Pero, yung presence nila elsewhere, parang, ang dumi. Ganun. Ano pang greatest fears mo? Heights. As in talagang yan. Tsaka yung Ayaw nga nabanggit mo. High anxiety. Kaya pag nagbabike tayo, pag matarik yung lusong, nilalabanan ko na lang. Hindi ka pwede sa skyscrapers. Hindi ako pwede magtrabaho. Paano try kong magtrabaho sa ganun? Malulula ka ba sa ganun? As in, hindi ako magalaw. Puta. Tapos yung tulay lang kasi namin, yung construction site kasi. Yung lang, gondola lang. Ito yung ledge ng building, tapos akit kayong gondola lang, ganyan. Ang tulay mo lang, plywood na ganyan. Hapakan mo yun. Sa akin naman, papawis yung kamay ko eh. And siguro pagdating sa mga fear of heights, mga ganyan, hindi lang fear ng animals or insects, no? I couldn't think of one right now. Pero siguro dati takot ako talaga sa madilim na hagdanan. Kasi parang may something na susulpot. Alam mo yung pag umaakit ka sa madilim na hagdanan, pakiramdam mo may hahawak sa paa mo. Yung parang may hahabol sa'yo. Lalo na pag yung hagdanan may butas-butas doon sa may pagitan ng stairs. Yun, yung parang may nakaganon sa in-between ng mga... Parang may nakasilip sa'yo. Ganon. Ayoko nun. Lalo na napanood ko yung dati, yung The Grudge. Putang ina movie. Hayop parang may magaganon sa hagdanan bigla.
yung ayoko sa The Grudge talaga yung tunog eh. Tanginang yun. Tsaka yung scene na yung pagtalukbong niya nandun. Japanese prank. Hindi yun, parang nga siyang prank. Pero at that time, di ka natatawa, natatakot ka eh. Gulat ka eh. Naalala ko dati nung lumabas yung Shatter na movie. Yun, para sa akin yung pinaka the best horror film Asian. Sa Thailand. Thailand. Parang pag may mga joke nga lagi, di ba? Pag sumasakit yung balikat. Mga sinatre daw. Naku, na-shatter ako, sinatre, nasa balikat ko. Gago traumatizing pa rin yun. Yung shot na yun. Yun yung mga childhood trauma ko eh. Yung pinicturean siya, tapos may nakaganon sa kanya. Yung, di ba, pinipicturean niya, nasaan ka natre? Picture, wala. Picture, wala. Pag picture niya sa sarili niya by accident, yung spoiler alert. Di ba tinapon niya yung camera, tapos na-picture ang sarili niya, oh my God, nasa likod, sa ibabaw niya. Kaya pala siya nakukuba. Kaya bumibigat yung weight niya. Kasi may nakapasan pala. Pero alam mo, realistically, parang ang tanga din. Kasi paano nagkaroon ng weight yung multo? Hindi, siguro yung gano'n. Ano yun eh, parang tawag dito, metaphor nung guilt niya. Yung subconsciously, yung weight nung ginawa niya. Ay, pwede. Nga, no. Genius. Nice one. Diba? Kaya sa akin, best horror film yun eh. Motherfucker, I feel so dumb. Ngayon ko lang naisip yun Tingin ko kaya siya mabigat, kaya sa likod niya. Parang metaphor lang yung multo ni Natre ng bigat ng ginawa niya. And then for me kasi, yun nga, isa na yun yung Shatter. Childhood trauma ko yun. Yung clown sa Shake, Rattle, and Roll. Ay, God. Tsaka si Michael Si Camille Prats yun nung bata pa siya. Tapos si Michael De Mesa yung clown. Hindi, iba yun. Iba yun. Sinasabi mo yung sa GMA yata yun eh. Okay. Yung kakaba-kaba na show. Kakabaw. Pero alam mo yung Okatok at nung binalikan ko, ang corny. Kaya nga, pero dati takot na takot ka. Nakakatakot eh. Di ba tinugtog ng parokya yun? Yung soundtrack na yun. Crush ko pa si Agot Isidro doon. Bata pa ako. Di ba nakasalamin siya doon? So mahilig ka sa mga chick na nakasalamin? Depende. You know what makes them so special, yung mga taong nakasalamin? Napansin ko ginagawa nila excuse yung pagsasalamin eh. Hindi naman. Walang grado yung... Kahit walang grado. O aesthetic-wise. Pampaganda siguro nila yun. Ako nga, pinagsasalamin na ako yun. Ako pag wala akong salamin, parang ibang tao ako eh. Parang nakahubad na. pag nag-shave nga ako ng bigote ko, feeling ko naked ako eh. Feeling ko nakahubad ako eh. Tapos pag, usually, pag yung nakasanayan mo na suot, tinanggal mo, it feels weird. Parang, pero minsan kailangan mo mag-adjust eh. Tsaka pag tinanggal ko salamin ko, grabe men, almost blind ako. Mataas na rin kasi grado ko. I'm getting older. As fuck. Ayaw magpa-laser treatment. Diba may ganun? Ayoko, takot ako dun eh. Hindi, wala mang painless naman yun. Saglit lang yun. Ewan ko, tsaka nawiwirdoan ako sa mata ko. Liit eh. Pag walang salamin. Sabagay, nakasanayan mo, tagal mo lang suot yan. Hindi, kasama na to sa personality ko eh. Parang part na ng katawan mo yan eh. Parang extension of myself. May iba kasi pumaporma na naka-glass. Naka-eyeglass sila, naka-shades, kahit di naman nila kailangan. Guilty ako doon. Minsan nga nakita ako, gabi naka-shades eh. Yan. Yung, na yun, napaka-stupid na nun para sa akin. Para sa akin lang. May mga few exceptions. Siguro pag bulag ka. Kaya pag may, kayong kirat ka. Ganon. Di ba si Randy Santiago? Yun talaga yung reason eh. I'm not being mean, okay? I'm trying to be real here. Hindi kasi napansin ko lang, ginagawa nilang excuse yung pagsasalamin para ma-enhance sila. Pero I get it, okay? Be yourself. Yun nga lang, medyo nakaka-bullshit ka eh. Kasi di ba, we're under the tawag dito. Kumbaga, iniisip natin, meron kang grado pero wala naman. Alam ko walang basagan ng trip, pero putang ina mo eh. You're screwing yourself. Galit talaga tayo. Pero napansin ko ginagawa siya ng mga Generation Z. I'm nothing against parang them. kasama na sa trend, forma gano'n na naka-eyeglasses ka. I mean, I see hope in them. Tsaka actually. you look sophisticated pag gano'n. Nakasalamin gano'n. Mukha kang nonchalant. Tangina yung word na yan, na-overused din eh. May nakita akong ganyan, parang estudyante yata yun. So, ang bagal niya talaga maglakad. Tas lakad niya parang kang nanonood ng anime. Yung gano'n. Ay, baka nga. Nakapamulsang gano'n, tas ang bagal maglakad. Yung main character. Parang pa-main character siya. Dude, nag-iintindihan ko yun. Yung, tingin ko kasi sa isip nila, parang I need to act like this kasi this is my best way of interacting outside. Baka introvert yun. Introvert siguro sila. At some point, naging ganun din ako eh. Parang ito yung persona ko. Parang sa akin
I sound like an old fart, pero tayo ng mga bata ngayon. Ganun ka. Pero at the same time, maintindihan mo din. Kaya... I mean, hindi ko fina-faulta yung generation na yun. May mga bad apples kasi sila. May mga bad apples. And doon tayo na-focus eh. I know in the past, ang dami natin sinabing shit sa kanila. Pero I've come to terms na hindi. They're fine. We're just getting older and they're just starting out. Tsaka parang sila eh. No? Parang galing kasing pandemic. Yun nga eh. Tingin ko nung na-contain sila nung pandemic tapos sumabog sila after pandemic. Forma dito, forma doon. Nakita ko sa internet, maganda to eh. And actually, very creative yung Gen Z sa pananamit nila. Doon ko sila mako-commend. Tayo, simple lang tayo T-shirt, pantalon nga lang tayo. Minsan polo, minsan long sleeves, ganun. Pag gusto mo magpaka-formal, basta nakakuwelyo ka, minsan presentable ka na eh. Okay pag naka-polo, mukha akong drug lord. Anong polo? Yung floral? Mukha kang member ng... Pablo Escobar. Franco Escobar. Mga narco. Mga narco. Mga narco guys. Tari ko nga minsan yun yung open chest na tas naka-gold necklace. Damn, dude, may kulang doon. Kailangan may hairy chest ka rin. Ayun lang. Wala akong ganun. Naalala ko sa Mexican novela dati. Naalala mo yung dito bang actor to? Fernando Carrillo. Si Eduardo Capitillo. Sino yun? Si Sergio. Si Sergio. Sa Marimar. Tangina, lupit nun eh. Di ba una? Uy, good looking guy. Tapos pagbukas nyo ng polo nyo, boom! Tangina, hairy scary. Ang bigat gago. Pag ganyan ng pagbukas nyo ng polo nyo, bakulaw. May scene nga yun, nakasakay sa kabayo, shirtless, di ba? Meron siyang ganun, alam ko eh. Parang may bulbul sa dibdib. Alam ko asset niya yun eh. Sa kanila, siguro sa kanila, they find it sexy. No? I mean, sa Pilipino, hindi. Kasi napansin ko sa Pilipino, ayaw nila na mabuhok eh. Ako nga, pinagsishave ako lagi eh. Sabi sa akin ng lola ko, shave mo nga yan, dumi mo tingnan. Ano ka ba? Aesthetic. Yung ginagawa, yung ayaw kong gawin yung sinasabi nila kasi we need to change the norm. Kasi ang hilig natin masyado sa clean shaven na lalaki, di ba? Ano naman, di ba? Kung may balbas, it's about time. Kasi nasanay sila sa clean look eh. Bigote na yan. Puta, pang-akit yan. Pangkiliti. Pag kumakain ng ice cream, gago ka, Frank. Napansin ko dati pala, pagbalikan natin yung mga telenovela, no? Sobrang unhinged ng mga show na yun. Ang brutal ng mga plot nun. Madalas nga lagi sila naghahalikan. Yung talagang lamutak. Parang, Marima! di ba pag may magjowa doon, naglalamutakan sila ng mukha? Kasi hindi halik eh, no? Lamunan eh. Mahal na mahal kita, tapos pag nasasalita out of sync pa kasi nakadab na, nakatagalog daw. Fernando Jose, naalala mo yun. Si Pulgoso. Yung aso. May common theme sila yun, no? Kailangan. Yung bidang lalaki, heredero. Anak ng mayaman. May rancho, naka-open polo. Tapos yung magulang ng lalaki, ayaw sa babae. Gano'n. Kaya baliktad naman, yung babae yung mayaman. Parang doon kinuha ng Pilipino yung konsepto ng teleserye. Sasabihin ko na nga and we never moved on from that, which is kind of sad. Mahilig tayo sa conflict ng pag-ibig na kwento ganun dito eh. May maganda dati na teleserye noon yung si Ruby. Alam ko yun. Ang bida na kontrabida. Alam ko yun. Evil siya na may plot siya, yung manggagamit siya. Pero siya yung bida. Siya yung pinakawalang kwentang tao sa buong mundo. Pero siya yung bida. Gago. Meron pang isa yung Altagracia ba yun? Altagracia. Hindi ko matandaan masyado yung kwento, pero basically, ang tawag sa kanila, siya yung babae ni Judas. Air quotes. Okay. Para siyang boogeyman sa kwento na yun. Tapos na-reveal sa ending, totoo palang masama siyang tao. Pero una para maawa ka kasi ginagago siya. Nako, ayan ang babae ni Judas. Tapos, ayan ang babae ni Judas. Ang babae ni Judas. Espanyol eh. Espanyol ka lang, may list. Diba? May list. Como estas? Como estas, senyor? Diba? Tapos ang nangyayari, kawawa talaga siya doon kasi ginagago siya. Para siyang may sakit, para siyang may ketong. Naalala ko na yun. Yung tingin talaga sa kanya, para siyang kambo ng demonyo. Tapos merong doon gumagalang serial killer yata. Siya pala yun. Yung nakabelo, yung parang pangkasal, nakabelo. Tama ba? Yung tapos naka-kulay black. Hindi, white. Tapos pumapatay siya ng tao. May serial killer na gumagala. Ang babae ni Judas. Tapos ang babae ni Judas. Tapos may mga... Yung Tagalog title nun. Ang babae ni Judas. Tangina nun talaga. Unhinged yung mga kwento nun. Looking back. Meron pa yung yung 40.
Alam ko rin yan. Ang ganda ng babae. Ang ganda kasi nung bida doon. 40. Tsaka sexy kasi. Para bang yung baby Frank nagkaroon na ng kamunduan. Gago ka. Joke lang. Ano lang, parang very nostalgic din tong episode na to. Ngayon ko lang na-realize. Tagal natin din nag-record eh. Uy, tangina scheduling natin Ubot ako. Ayos. Hindi. Ako nandito lang ako, men. Waiting for you. Pupunta naman ako dito pag meron tayo. Hindi, minsan ayaw mo eh. Alin? The joke lang ako yun. Babatayin na kita ng baso, pre. Gina-gaslight eh. No? Joke lang yun, men. Hindi, wala yun. Huwag yung seryosohin yun, joke lang yun. Hindi kami parang wrestling yun, parang wrestling. Yan nga eh. Ano kayo nagkapikunan tayo bigla? Malabo yun. Weh. Malabo yun. Weh. Kasi nandito ka sa amin. Di ako makatakbo agad eh. Joke lang. Walang 40, no? Panoorin ko nga ulit. Pag-uwi mo, mag-ano ka? Gago. Mag-up and down ka ng meat mo. Gago. Bagong term yun, Tag-inang yan. Ayun ako. Tawag dito, Frank. Tanungin nga pala kita as a comic book fan. Of course. Go ahead. Hindi, I mean, tingin mo ba si Batman yung pinaka-gago rin na hero na nakreate ng DC, let's say? Kahit favorite ko siya. Para siya may sayad, no? Parang, hindi siya pumapatay pero bibigyan ka lang niya ng injuring malala. Diba? Tapos mapupunta silang Arkham. Tapos ite-terrorize din niya. Diba? Parang ang gago rin ni Batman eh. Tangina na parang psycho puta. Parang... Siya nga yung pinaka-broken ng karakter yata sa DC para sa akin. Pati yung utak niya broken. Kasi hindi niya alam yung ano ba talaga yung totoong justice, di ba? Hindi niya ma-differentiate. Hindi niya ma-differentiate. Hindi tulad ni Superman na may moral pa eh. Alam niya kaya niyang wasakin tong earth pero yung puso niya is human being pa rin. That's what makes him si Batman that's what makes him more interesting kasi broken nga siya. Yun yung interesting kasi sa kanya. May part sa akin na nagsasabing si Batman yung best pero at the same time siya rin yung worst. Siya rin yung worst. Pag napanood mo yung mga Batman ni Michael Keaton, yung kay Tim Burton, yung kay tangina psychopath siya dun eh. Yung soundtrack ko. Ano soundtrack? Yung kay Seal. Hindi, iba yun. Si Val Kilmer na Batman. Val Kilmer na Batman na bala. Yung Kiss from a Rose. Baby, I compare you to a kiss from a rose on a grave. Ooh! Hindi, yun nga. Yung kay Tim Burton na Batman. Basically, baliw na Batman yun eh. Hindi siya matino. Pumapatay kaya siya dun. Nga. Tsaka sobrang quirky nung world. Masyadong comical. It's like Tim Burton could not stop being Tim Burton. Kailangan weird. Parang Edward Scissorhands. Ganun. Edward Scissorhands pero Batman. Ganun nga. Meron lang siyang Tim Burton skin. Pero gusto ko yung kay Michael Keaton na Batman Very smooth. I'm Batman. Ganun lang siya, di ba? Buisit yung kay Christian Bale Although I love Christian Bale. It's not... Parang siyang may sirang yung voice recorder. Yung Swear to me. Para siyang bata na tinatry maging... Ano nakakapitan dun si Bane? I was born in it. Molded by it. Hello, Batman. Gusto ka dun yung, nobody knew who I was till I put on the mask. Kasi ba ganun siya? Parang, Bane ba to? Bane ba to o Vane? So, stupid. Stupid talaga yung voice na yun. Sana original voice na lang Hindi, yung Bane na ang alam mong Bane, hindi nagsasalita eh. Konti. Nagsasalita rin siya doon sa original. Okay. Kasi wrestler siya doon, luchador. Luchador pala siya. Tapos meron siyang Venom. Mexican guy yun eh. Doon sa series, animated series ng Batman. Tapos iniiba nila doon sa Nolanverse, ginawa nilang terrorist. Terrorist basically. Henchman ni Ra's al Ghul. Ra's al Ghul. Nobody knew who I was. Yun yung tumatak sa akin talaga na line niya. I love Tom Hardy, pero putang Bane yung pinaka worst na role niya para sa akin. Tsaka yung the way na spoiler. The way na mawala siya dun sa story. Parang pangit. Parang binilisan Tara, paspasin na natin. Tapusin na natin to. Parang binunutan lang siya ng plug dun sa maskara. So you came back to die with your city. Kumoses. Tapos sabi ni Batman, no, I came back to stop you. Diba? Alam mo,
Ito nakakatawa yung dubbing sa GMA yata yun. Oo. Napanood ko yung Tagalize na Dark Knight. Oo. Gago ang kulit nung kay Heath Ledger eh. Okay, ladies and gentlemen, nasaan si Harvey Dent? Nakita mo si Harvey? Ganun gago. Tapos, basta ang weird eh. Okay. Parang ganon. Paano si Batman? Si Batman okay lang naman, pero yung kay Heath Ledger medyo nakakatawa yung dubbing eh. Mahirap kasi yung role niya na yun Then, no shit dun sa nag-voice voice dub sa kanya. Yung nagsulat ng dialogue. Then nakakatawa yung dialogue. Nakita mo si Harvey? Nakita mo si Harvey? Tsaksakin kita. Ha? Di ba yun yung original? Si Babaloy, no? Nakita mo si Harvey, ha? Yung original voice, yung original dialogue kasi nun, di ba, yung Where is Harvey Dent? Oh. Tapos sa kanila, saan si Harvey? Huh? Parang si Michael V. Parang, Nasaan si Harvey? Ang inang yan. Parang si Michael V. Si Michael V ba nag-boses doon? Mga voice actor talaga nila doon. Mga naka-on-call siguro, I'm not sure. Freelancers din siguro. I kind of feel bad kasi parang tinatry nila yung best nila, pero pag tinatranslate mo talaga sa Tagalog, nagiging nakakatawa minsan eh. Ang magandang dub na narinig ko talaga, yung sa SpongeBob sa TV5. Magandang galing. Ang galing. Sobrang galing. Tangina mo, SpongeBob. Tinatawag mo ba akong bobo, SpongeBob? Yay! May nakalatawa ako dialogue din ni Squidward yung meron akong utak sa walong galamay ko kumpara sa inyong dalawa. Ako natawa, sabi ko, ang creative nun na. Kausap niya si Patrick tsaka si SpongeBob. Tinawag niyo ba akong bobo? May ganun na. Pinanggit lang. Sinasabi niya yung bobo. TV5. Alam mo, unhinged pa yung TV5 nun eh. Alam ko yung term kasi na bobo, hindi yata ginagamit masyado Ngayon, dati ginagamit yun. Minsan may nakakaligtas din na mura yung gago. Maririnig mo sa TV eh. Sa bagay. Tarantado. Ayun, yung tarantado na word, naririnig ko na sa TV yun. Ano pa ba? Magbigay ka pa nga na example ng mga dubbing na nakakatuwa. Iconic sa Dragon Ball tsaka Slam Dunk. Ay, oo, given na yun. Si Andrew kay Crayon Shin-chan. Entertaining din. Hoy, Carmen. Alam mo yun, Sana yung pagkain ko, Carmen? Ayun nga, gago. Di ba? Elepante po. Nanonood ka ba dati ng Detective Conan? Maganda rin yung dubbing doon eh. Maganda rin. Yung kay Kogoro Mori. Ako, si Kogoro Mori. Sandali lamang, Inspector Megure. Alam ko na kung sino ang pumatay. Ang suspect ay walang iba kundi ikaw. Tapos magugulat yung black guy. Yung black na ganun. Yung shadow. Kasi diba sa Detective Conan, pag may mystery man, black talaga siya. Black. Medyo racist nga yun eh. Ngayon, in today's standards. Yung explanation naman nila, shadow kasi yun. Oo nga, parang mystery nga eh. Parang unlockable na character sa Tekken. Doraemon. Nalagaw si Kogoro Mori. Patingin ko yung peg doon kay Kogoro Mori, si Ben Tulfo. Parang yung pagsasalita, parang kay Ben Tulfo. Stoy, makinig ka. Read my lips. Entertaining yung boses nun. O kaya si Ray Langit. Oo, kay Ray Langit din. Ang dami talent ng Pinoy no, na may miss out natin. Okay, tawag dito. Sumakit na muna ko, kakasalita. Sa Doraemon, nalala. Ayun dong, yung Doraemon talaga, parang unforgettable part of our lives. Ano yun? Childhood na natin yun. Uy, Nobita. Si Damulag. Pinakamadaling gayahin si Damulag eh. Si Nobita kailangan magmukha kang iyakin eh. Si Shuka. Paano na naman to, Doraemon? Ano ba yan, Nobita? Parang mga bata lang na Pilipino. High pitch mo lang si Doraemon. Very similar na rin eh. Pagsa ka na naman, Nobita. Bobo. Anong gagawin ko, Doraemon? Alam mo, na-overuse na rin yung tawag dito, yung Yu Yu Hakusho dito sa Pinas. Nalilibang ako sa meme nun, yung construction site. Uso pa ba yun? Pa-fade na. Pero pa-fade na no? Nag-trend yun, tuwan-tuwa ako eh. Hindi kasi parang sakto dun sa scenes, di ba? Wala na kaming bali. Hayop ka, Foreman. Ganun ba yung mga incidents sa construction? Sa construction? Kasi
Yung iba doon contractor parang trabaho sila ngayong araw, babayaran din at the end of the day. So basically freelancing. Meron naman lingguhan sila babayaran. Ganun din sa May nakita kasi akong doon, yung meme na yon. Parang related din sa pagbaling nga. Tapos sasabihin ni Foreman, walang baling ngayon. Tapos nagalit yung mga tao. May nangyayari din ganun dati. Di ba nag-work ka dati sa... minsan kasi, Gencon. Huwag natin sabihin yung pangalan. Gencon. General contractor. Mostly mga high-rise buildings dito yung ginagawa nila. Nangyayari talaga yan yung mga tao na bumabali. Tapos mag-expect ng sahod sa end of the week. Tapos nagagalit kasi wala daw sahod. Kasi binali mo ng binali. Alam mo, bilib ako sa mga construction workers dito. Ang lalakas gagi. More power. Di sana rin, more benefits din. More benefits, sa bagay. Kasi basta masalimuot din maging construction worker. Kaya tignan mo, ang baba ng tingin ng tao sa construction worker. Pero sana nga nire-respeto sila I think they deserve every respect. Maybe it's in some places they get the respect. Anyway, let's end it at that. Thanks for listening. Pa ako. Babali ka pa kay Foreman. Gago ka. Joke lang. Anyway, let's wrap this. Thanks for listening and bye-bye everybody. Thank you. We love you. Muahags. Bye-bye.